Unang kita pa lang ay nagustuhan na kaagad ni Lisa ang bahay. Hindi kalakihan pero naaayon sa panlasa niya. May malawak na bakuran naman iyon na may mga nakatanim ng namumulaklak na halaman ng isang bahagi. Ang gawing likuran naman ay may mga puno na nagbibigay ng lilim at masarap na hapyaw ng hangin. Kailan po kaya kayo makakalipat? Usisa ni Mr. Corpus, ang real estate agent na nakapagbenta sa mag-asawang Mendoza ng bahay at lupa. Saturday next week, sagot ni Danny. Sige po, Saturday next week ay ready na yan. Nakangiting wika naman ni Mr. Corpus. Kumpara sa ibang bahay at lupa na natignan ng mag-asawa, ang bahay na yun ang pinakamalapit sa panlasa nila. Mahilig sa mga halamang namumulaklak si Liza. Mahilig naman sa nature si Danny. Ang dalawa nilang anak na si Dina at Greg ay tiyak ring masisiyahan sa kakatakbo sa malawak na bakuran. Ideal din ang lugar sa pinaglipatan kay Danny. Wala pang kalahating oras mula roon ang magiging opisina ni Danny. Ang mga bata naman ay maaari ng mag-aral sa bayan. 10 minutes drive lang ang school mula sa bahay. Convenient talaga, kaya naman natutuwa ang mag-asawa. Nang dumating ang Sabado, ay pagod na pagod ang mag-asawa. Ni wala pa sa 1/3 ang nabubuksan nilang gamit. Na nakaimpake ay tumigil na sila dala ng pagod. Bagamat tinulungan sila ng mga tauhan ng lipat bahay, ay malalaking kasangkapan lang ang mga naiayos ng mga iyon. Ganito pala ang matira sa sariling bahay. Ang sarap pala sa pakiramdam. Ani Liza na yumakap sa dibdib ni Danny na kapareho niyang nakahiga na sa matrimonial bed. Kahit hindi brand new ang bahay? Tanong ni Danny na kinukuha ang loob ng asawa. Oo naman. Hindi man tayo ang nagpatayo nito, but I assure you na type ko talaga ito. Kung magpapatayo tayo ng sariling bahay, ay ganito rin ang gusto ko. Parang ang gift from heaven ito sa atin. Niyakap ni Danny si Liza. Promise ko sa'yo kapag nakaipon ako ng malaking pera, pagagandahin natin ito. Anang lalaki. Meantime, magtatanim ako ng mga halamang namumulaklak. I'm sure pwede akong magsimula ng flower business dito. Malamig ang lugar. At sa tingin ko ay maganda ang tubo ng mga halaman. Added bonus yon, hindi ba? Business-minded ka talaga. Kaya inggit sa akin ang iba kong ka-office mate eh. Ang mga misis kasi nila ay walang ibang concern kundi ang magpa-beauty. Kasi nga beauty na ako. Kaya sa iba na nakapokus yung aking atensyon. Biro ni Liza. Nang biglang may narinig sila. Nagkatinginan ang mag-asawa. Mabilis na tumayo si Liza at hinanap ang tsinelas. Nananaginip yata si Bunso. Wika nito na ang tinutukoy ay si Greg. Sinundan ni Danny ang babae. Ngunit hanggang pintuan lang sila ng kabilang kwarto. Nang silipin kasi nila ang mga anak, ay himbing na himbing ang mga ito sa kanika nilang kama. Narinig mo, di ba? Parang iyak, sabi ni Liza. Parang ingit na daing. Pakli ni Danny. Halos hating gabi na nakatulog ang mag-asawa. Dahil hindi sila mapakali sa narinig. Na tila ingit, pero hindi naman nila alam kung saan nanggagaling. Kinabukasan araw ng Linggo, nalimutan na ng mag-asawa ang narinig nila noong nagdaang gabi. Dahil na rin sa mga gawaing kailangan nilang tapusin. Dahil may pasok na kinabukasan si Danny. At maiiwang mag-isa si Lisa sa pag-aasikaso ng lahat. Ang magkapatid na Dina at Greg ay libang na libang naman sa pakikipaglaro sa kanilang aso na si Pintas. Kinagabihan ay inaayos ni Liza ang mga damit na isusuot ni Danny. Pagpasok nito kinabukasan, nang muli siyang matigilan, may naririnig na naman siyang kung ano. Pinakinggang mabuti ng babae kung saan nanggagaling ang ingay. Pero biglang naglaho ang kanina lang ay kanyang naririnig.
Sinabi niya iyon kay Danny. Hindi na ordinaryo yan ah. Baka may maligno na sa bahay na to. Anang lalaki. Ano ka ba? Panahon pa ni Kopong-Kopong yan ano? Tsaka hindi ako naniniwala sa mga maligno. Sabi ni Liza. Pero nang magmadaling araw at gisingin silang mag-asawa ng kaparehong ingay ay hindi na mapakali si Liza. Parang sa dingding nang gagaling. Sabi niya na idinikit pa ang tenga sa dingding. Dito nga, sabi ni Liza na itinuturo sa asawa ang dingding. Ano yun? Para bang may umiiyak sa loob. Buksan natin. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Ano? Sisirain natin ang dingding? Gusto kong malaman kung ano ito. Sigurado namang hindi tayo makakatulog kung makakarinig tayo ng ganito gabi-gabi at hindi rin natin alam kung ano yun. Sa kakukulit ni Liza ay pumayag na si Danny. Kumuha siya ng palakol at marahang inuka ang dingding. Napatili si Liza nang bumungad ang kalansay ng isang sanggol. Nasa pagitan iyon ng mga hollow blocks at pinatungan lang ng manipis na semento. Hindi na nalaman ng mag-asawa kung paano napunta roon ang sanggol dahil wala ring maisagot ang ahenteng si Mr. Corpus nang tanungin nila ito. Ang dating may-ari naman ng bahay ay nasa ibang bansa na at walang paraan para makontak pa nila. Pinabindisyonan nila ang sanggol at inilibing sa pampublikong sementeryo sa bayan. Magmula nga noon ay wala na silang narinig na ingit sa dingding. Natahimik na ang sanggol na nilapastangan man ng ina nito ay nabigyan na rin ng maayos na libing.